Ayan, so welcome back dito sa Day Enrica YouTube channel. Well, quick reaction lang po tayo tungkol dito sa nangyaring panghaharang po ng Chinese Coast Guard dito po sa ating mga kasundaluhan na papunta sana or magre-resupply mission dyan po sa mga Marines natin nakadestino naman sa BRP Sierra Madre. Ayan. Okay, mabilisan po. Ano po yung take natin dito? Tatlong bagay lamang po ang lumabas dyan at yung mga possible po or positive na nangyari, So una po dyan, kitang-kita na po at napatunayan na sa lahat na US will not support us, patungkol po dyan sa West Philippine Sea. Hindi po talaga mangyayari na ma-activate, yung defense treaty natin. Diba? Unang-una, tandaan po natin na baka po yung mga matatapang dyan at gusto makipag-away dahil iniisip nila US ay nasa likod. So sa nangyari pong yan, pinakita na hindi. Wala po talaga tayong aasahan kundi tayo lang, At dahil dyan, tayo po talo na, Sa umpisa pa lang hanggang sa huli, tayo po'y talo. Bakit? Number 2, nakita nyo po nangyari. Hindi po tayo ginamitan ng armas, di ba? Ano ang gamit? Espada, Espada nga ba yun? O stick lang? Tapos palakol. Palakol yung talaga nakita ng camera na gamit, ng Chinese Navy. Ang pinagtatakan ko, bakit hindi tayo nakalaban kung yun lang ang gamit sa atin? Di ba? Bakit hindi natin nakayanan labanan? Dahil ba marami sila? Konti tayo. Dapat anticipated na natin yon sa mga Navy, di ba? At kung Navy pa naman yan, di ba? May kawawa pong Navy na putulan dyan, ng daliri. So, yun po talaga yung papunta pa na po tayo na number 3, So, yun po ang nakakapagtaka dyan. Kung wala nga po talagang armas na ginamit dyan, wala naman talaga, di ba? So nanakawan pa, nasiraan pa, siniraan pa ng mga yung rubber boats natin, pinagbubutas pa daw, naharas yung mga Pilipinong sundalo po natin, sundalo po 'yon. So yung kabila Coast Guard, Pero ang galawan nila parang hindi Coast Guard, So ano po 'yan perfect display of strategy din po 'yan, Parte po 'yan ng number 2 bakit tayo natalo diyan. Una-una, alam po ng China na ang paggamit po ng armas ay isa pong bagay na magti-trigger ng act of war. So ang gamit lang nila is palakol, Pero magkagayon talo pa rin po tayo, Kaya nga po ang panawagan ko sa mga mayayabang diyan, mga angas diyan, na nagpo-post sa Facebook na atin ang West Philippine Sea, magdala rin kayo ng try nyo magdala ng palakol, suportahan nyo yung ating mga sundalo. At kayo, doon kayo sa front line, At kung may resupply mission pang mangyayari, At may mga delegation na gustong pumunta doon at makiharap ng Chinese, pumunta kayo sa harap. Total naman po ang labanan ng bakbakan, sibat, palakol. Baka kayang-kaya nyo. Kasi kayo, ginunguso nyo kasi ang army natin. Kayo maangas na gusto makipag-away sa China. Pero ang ginunguso natin is yung ating kasundaluhan. Kaya tignan nyo yung kawawang miyembro ng ating Navy na putulan po ng daliri, ng thumb, di ba? Dahil po sa sigalot na yan, na hindi naman po nangyayari, Hindi naman po nangyayari sa nakarang administrasyon. Kasi nga po, meron tayong pamamaraan. Pasok na po tayo sa number 3. So, pamamaraan po na sa umpisa pa lang, alam na po ng Pangulong Duterte na yan po ang mangyayari, Laban po natin yan at hindi po magiging laban ng kahit sinong bansa. Kahit po sabihin natin may defense treaty tayo with the US at we have allied forces, hindi po Tandaan nyo po, sinakop lang po tayo ng Amerika, Dahil meron silang sariling interes sa ating bayan. Pero para sabihin tutulong sila, hindi. Negosyante lang po sila, magsusupply sila ng mga armas, magbebenta sa inyo. Tulad sa Taiwan, di ba? May mga meron mga jet fighters is from the US, di ba? Bigay lang ba ng US yun? Sa Pilipinas, ano po ba mga binigay na Amerika?
yun nga, yung mga decommissioned ships, no? Coast Guard ships nila, di ba? Yun ang mga ipinagkaloob sa atin ng Amerika. Pero para sabihin, susuportahan tayo, tutulong at mamamatay ang Amerika para sa West Philippines, hindi po mangyayari yan, guys. No, kaya po, wag nyo pong lokohin ang sarili nyo, no? Para sa akin, ang lahat ng nangyayari ay propaganda lamang, kinokonekta sa politika, no? At yun nga po mangyayari, alam na Pangulong Duterte, naggulo lang po ang magiging mityan yan. Dahil wala po tayong kapasidad, wala po tayong kakayanan. Makipagdigma, yan po ay gawa ng mga nakarang administrasyon na imbis na maghanda nung araw, hindi pinaghandaan. Wala tayong sapat na air asset, maritime assets para ipantapat sa malakas na China. Kaya yan po ang nangyari, di ba? At pangatlo rin po, parte na naging malinaw na, no? Tignan nyo po nag-reaction ng Pangulong PBBM, di ba? Ang nag-reaction niya is hindi daw po tayo magsisimula ng kaguluhan, no? Hindi naman po talaga dahil wala naman tayong kakayanan, no? Dahil alam na, malinaw na rin sa kanya that America, no? Alam naman po nila yan, para sa akin, alam nila yan, di ba? Kayo lang mga Pilipino, kayo lang kayo lang kasi ako, from the very beginning, naniniwala ako na hindi ma-activate yan. No? Kaya yan po, tayo po, mga sundalo natin ng kawawa, pag tayo po ay pumasok sa isang gulo against China. At no country will support us, guys, no? Kaya wag nyo nang lokohin ang sarili nyo, no? Ito mga media, mga bali-balita. Mag-research po kayo, guys. No, mag-research po kayo. At wag nyo nang utuin at paasahin ang mga sarili nyo na may G.I. Joe na susupport sa atin. Sa sequence po na yan, malinaw na sa lahat na tayo po itatayo sa sarili natin. Kaya nga po may negosasyon daw po, no, di umano na nangyari dyan. Yan po maganda nangyari dahil we start to talk with them, no, with the Chinese. So yan po mahalaga. We should talk, di ba? Hindi po tayo magiging maangas, no? Tayo Pilipino, lalaban, o sige, punta ka doon. 'Di ba? Punta ka doon, dala ka sibat, dala ka palakol din, no? Matapang Hindi po diyan mareresolve ang lahat. Peaceful resolution, makipag-usap, katulad po ng ginawa ng Pangulong Duterte. Ang katunayan po niyan, nung nagkaroon po ng congressional hearing, sinabi po mismo ng fisherman na during the time of Pinoy at ngayon lang ulit nangyari yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Maayos po sila, nakakapangista. So yun lamang po ang ating topic sa ngayon at tayo po ay magkikita-kita muli, no, sa mga umiinit na usaping politika dito lang po sa Day Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.